dumito muna tayo. Ano? Kay Senator Ping Lacson, may nadiscover na naman po si Senator Ping Lacson. Pahabol lang ho ito mga boss. Ano? Ayan. Nadiscover, sabi, PCAB, kinikilan, contractor ng 7 million. Ano po yung PCAB? Philippine Contractor Accreditation Board. Baka hindi lang yan isa o hindi lang yan, yan lang. Baka nangyayari talaga. Gusto mo makapasok? Sige, kailangan may lagay dito no? Kailangan may padulas dito Baka matagal nang nangyayari yung mga ganyang sitwasyon, no? 'Di ba? Sabi dito, isang kontraktor ang ginatasan umano ng Philippine Contractors Accreditation Board, PCAB, ng 7 milyon kapalit ang accreditation ng kanyang construction firm ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Baka matagal na yung kalakaran dyan. Gusto mo maging contractor? Gusto mo mapabilang doon sa mga bibigyan ng proyekto ng DPWH, etc. Ito, padulasan mo ako. Nako, galante pa naman, no? Galante pa naman sa mga ganyan yan. Padulasan mo ko 7 million. Siguro yung contractor, malaki na makikitain dun. Pwede na, sige, bayad. Sinabi ni Lacson na ang contractor ay kabilang sa top 15 contractor na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumungkit ng, sumungkit ng 100 billion flood control project mula 2022 hanggang 2025. Naku Mark, kapag kasi nagpa-interview ang mga diskaya, lalo lang madidiin sila at baka lalong matuklasan ang tago pa nilang yaman. Posible din ho yan at talagang hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang isipin ninyo. No, parang ayaw nilang lumantad, ayaw nilang magpaliwanag para sa sarili nila Sinabi ni Lacson, yan, top 15, 100 bilyon. Biruin mo, ano ba naman nga naman yung 7 million? Kung ang masusungkit mo ng mga proyekto 100 billion flood control project. Liit nung kakarampot yung 7 million na yun. Hindi maalala ng senador kung anong taon ito nangyari pero madali lang itong maberipika sa PCAB. Yung isang kontraktor, yung unang-unang accreditation niya, 7 million ang binayad niya. Merong ganun, ano? Hindi yung talaga, sige, patingin niya ng inyong mga gawa, patingin niya nung inyong mga naging proyekto, patingin niya kung anong mga patunay na mahusay at magaling kayong gumawa, etc. Ganito, ganyan. Hindi doon kinukuha. Kasi kung talagang mahuhusay po ang kukuhanin dyan, nako, baka tad-tad po ng bakal yung mga yan. Yung ibang mga nakikita, parang binubuhos lang po yung semento Walang kabakal-bakal. Kaya pag inaguso ng malakas at humaragas ang tubig, natutungkab ho. Diba? Yun lugi. Doon lugi ho yung mga mahuhusay at magagaling na mga kontraktor na talaga namang hindi hangarin na magnakaw sa pera ng bayan at hindi hangarin na ipending ang programa o yung project ng Bayang Pilipinas. Kundi matapos yung proyekto, kumita ng kaunti at makatulong sa mamamayang Pilipino. Doon natatalo. Paano ba naman? Eto, hindi kagalingan. Sige, 7 million. Bayad ko sa iyo. Award sa iyo ang 100 million. Award sa iyo ang 20 billion. Lalaki. Wala din po wala din ho yung pinagkaiba mga boss chief amo sir doon sa mga senador na sinasabi na tumanggap ng donasyon galing doon sa mga kontraktor. Sir, 30 million. No, tulong ko sa iyo nung panahon nung ikay nangangampanya. Tapos ngayon hindi man lang manalo-nalo yung kumpanya namin sa mga bidding, sa proyekto diyan sa gobyerno. Ba naman yun? Di ka namin pinabayaan noon. Sige, susunod, kayo na, ganito, ganyan, panalo ka na, ikaw na ang makakakuha ng bilyon-bilyon proyekto. No, kahit na may mga problema kayo dati, kahit na may mga issue kayong hindi nyo tinatapos yung inyong mga proyekto at mga sablay.
Ganon. Nauna rito ay sinabi ni Lacson sa speech sa Senado na binebembang, sorry, na binebenta ng 2 milyon ang accreditation sa PCAB, pero sa bago niyang natuklasan ay kinikikilan din pala ang mga kontraktor na may problema. Oh, may problema ka? Ako bahala sa iyo. Magkano? 7 milyon. Hindi mo natapos yung proyekto doon. May kaso kayo doon sa proyekto na yun. Oo, no, pero gusto ko makuha yung proyekto na yun. Ang problema, magkano? 7 milyon. Ako na bahala dyan. Ikaw ang makakakuha. Di ba? Posibleng hong ganun, mga bossing. Wala pang pahayag ang PCAB sa bagong pasabog ni Lacson, pero dati na nilang itinanggi na mayroong accreditation for sale sa board. Tayo naman mga kababayan, base doon sa sinabi ni Senator Lacson, nagtatanong din tayo. Baka matagal na at matagal nang nangyayari yung mga ganyang kalakaran nga. Boss Mark, ang DPWH ay daming pera, walang hirap. Watching from Singapore, sabi ni Sheila Katabian. Ngayon alisin ko na tong siningit natin, mga boss. Dumako tayo. Naku, bad trip sa DILG, mga bossing, okay? Sayang lang po yung league. Bad trip yung mga kababayan natin sa DILG ngayong araw, mga boss. Bakit to? Naku, eto, madami nagreklamo kasi bakit daw hindi naman inagahan yung pagsuspende ng pasok o nakarating na sila sa eskwelahan, nakaligo na, etc. Lahat na. Tapos saka sasabihin, suspindi daw ang pasok. O pakinggan na po ninyo ang hinaing ng ating mga kababayan, mga bossing Chief Amuser. No? Kakauwi mo lang ba i-declare, tapos papasok ka. Di ba, waste of time, waste of money. Nagta-tricycle pa kami. Dapat eto mga bossing, dito sa Cayman Islands or kung saan man na lugar, nauuna agad yan. Paggising pa lang, wala nang pasok. No, ang mga bata, tsaka yung kami, nung mga bata kami, maliliit kami. Ako, gumraduate ako ng elementary, diyan po sa Magat Salamat Elementary School. No? Year 1990 to 1996, diyan ako nag-aral. Pagising ko pa lang, alam ko na walang pasok. Matulog ka na ulit, walang pasok, ganito, ganyan. Bakit yung ngayon, pabagal ng pabagal? Ang tagal magdeklara ng walang pasok. No, tama nga naman sila. Kakain, gigising ng maaga, tapos magpe-prepara. Tapos lalakad, babiyahe, mamamasahe. Yan po mga simpleng mga pamasahe na yan, mga simpleng mga magkano na ba pamasahe dyan sa Pilipinas? Malaking bagay pa din yan, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, sino ba ang in charge sa pag-announce ng walang pasok? Masyadong incompetent. Alam nyo